So ngayon mga boss, may simpleng gagawin lang po tayo dito sa rack and pinion po dito sa Mazda CX-5. Dahil po makalampag po ito, kaya ang gagawin po namin mga boss, ibababa namin ang kanyang rack and pinion. Dahil dito mga boss, sa bandang kaliwa sa driver side, makalampag po siya. So ito po ang nakikita namin na isa sa dahilan po kung bakit kumakalampag ang kanyang rack and pinion. Kaya ang gagawin namin ito mga boss, ibababa namin to para makita po natin kung anong sira po dito sa rack and pinion. Sa nakikita na namin mga boss, dito sa shafting po ng pinaka rack and pinion niya, puno po ng kalawang. So ito po isa sa dahilan kung bakit po makalampag, dahil po maluwag na po yung kanyang shafting, kaya siya makalampag. Kaya ang gagawin natin dito mga boss, sa ginagawa namin nito kadalasan, sa parte sa side po na to, wala po tayo pinapalitan na parts po nito. Bali ang ginagawa lang namin nito mga boss, ginagrasahan lang namin to at i-adjust para sumikip yung shafting nya. Kasi nga po kinalawang ito, sa sobrang kalawang lumuwag ang kanyang Bali ito pong tinatanggal natin, ito yung pinaka-adjuster po niya. Ito po yung nagpapasikip sa shafting po ng rack and pinion. Kapag maluwag na po yung shafting nito, ito lang po ang ginagawa namin, ina-adjust lang namin dito sa adjuster. Bali ito po yung pinaka-adjuster nito. Pwede po natin sikipan ng kanyang pinaka-shafting po ng rack and pinion. So ganito lang po ang ginagawa namin mga boss. Ang gagawin lang po namin dito, lilinisin lang po namin to para malis po ang kalawang. Kasi ito mga boss, sobrang kalawang po ang loob po nito. Kaya ang ginagawa namin ito, hinuhugasan lang po namin to para malinisan. Ito po yung kalawang po na nakikita po natin dito po sa loob to. Ang gagawin lang po natin dito mga boss, hugasan lang po natin para malinisan po at mapalitan po natin ng panibagong grasa. Kasi ito mga boss, wala na siyang grasa sa loob, kaya po kinalawang itong pinaka-shafting po ng rack and pinion.
So ito na nga mga boss, natapos na po na linisan natin. Ito po yung adjuster na manipis na, kaya po kumakalog po yung shafting ng rack and pinion. So ngayon mga boss, gagrasahan na po natin to lahat. Tapos i-adjust po natin to para makuha po natin ang tamang higpit po dito sa pinaka shafting po ng rack and pinion, para di po siya kakalog. Dahil nga po una, makalog siya dahil po sa kalawang masyado na po siya maluwag, kaya po kunting lubak maingay na siya. So ito na po ang ginawa natin mga boss, wala po tayo pinalitan na parts dito, nilinis lang po namin to at gagrasahan po na panibago. Grasa, no? Siganda grasa. Hindi, design niya yun. Yan mo kanina, makalog, no? Ngayon, wala na eh. Wala. Natulak yan eh. Kasi may wheel. Galing dyan, ha? Stabilizer link. Oo. Hinto na kami. Sige, sige. Basta lang? Oo. Isa lang. Dapat pero nagsasalita eh. kasi mayroon yan. Mahirap kasi maraming maingay pag ano.
So ngayon mga boss, natapos na po natin binuo itong rack and pinion na to. At ito nga ikakabit na po natin para ma-road test na po kung mawawala ba ang kalampag nito. At na-road test na po natin to mga boss, nawala nga po ang kalampag po niya. So yun lang po ang sira po niya, ang kanyang rack and pinion.